Yeah. We're here at NAIA Terminal 3. We're here at room 410, so it's time to check this room. So ito yung isang room namin. So share ko lang pala isa sa nagustuhan ko nito. Ang kitang drawer box na, tapos kita nyo, makikita kayo rito dental kit, sticky balls. So, good morning guys. So, we're here at NAIA Terminal 3. And for today, pupunta tayo ng Boracay. So, sobrang tagal ko na huling pumunta ng Boracay. Last time na pumunta ako ng Boracay, dumaan lang yung barko na sinasakyan ko kasi Asia yung dinadaanan namin. So, parang 2 hours lang ako doon. Then, ngayon, pupunta tayo ron. So, ang sasakyan pa namin is Cebu Pacific. Nakuha namin yung ticket for 4,000 lang for a round trip. It's a good deal pag maaga kayo nag-book and pag may mga promo. So, pwede na, di ba? Sa mahal din ng gas ngayon, 2,000, parang 2,000 papunta, 2,000 pa uwi. Nung sinakay ko nga yung motor ko na papunta lang ng Mindoro, 1,700. Hindi, joke lang pala, 1,300. Pero 1,700 na pala kasi ngayon, 1,700 to 1,800. Gawa nga ng mahal yung gas. Kasi kaibigan ko na si Ridgon pumunta ron. So, yun, 1,700 na raw. Ba, mahal? Parang flight na to Boracay. Then, ayun, ang boarding time namin is 7 o'clock. Time check, it's 5:47. So, nagkape lang muna kami. Kasama ko yung family. Thank you po. Welcome to Boracay! So guys, ito, nagba-baggage claim lang kami. May trauma ako dito sa mga baggage claim kasi dati naiwan yung luggage ko sa may Turkey ata. 2 bagahe ko di dumating sa Pilipinas, so kinabahan ako nun. And by the way pala guys, pag pupunta pala kayo ng Boracay, may bago na pala sila na kailangan nyo nito. Boracay iPass, ayan. Lalagay ko yung link niya, Boracay, www.boracayIpass.ph. Diyan yung babayaran yung environmental fee, transfer fee. So, kailangan nyo yan pag pupunta kayo rito kasi hanapin sa inyo. So guys, so dito nyo papaskan yung QR code yan. Para dire-diretso na kayo. May shuttle kasi ito yung transfer fee. So, yan. Para hindi na hassle, papakita nyo lang yung QR code. So guys, so buti na lang pala, napakaganda ng panahon ngayon. Umuulan kanina sa Manila. Nakita nyo naman sa airport, umaambon siya. Pero ngayon dito sa Boracay, medyo maaraw. Actually, andito na yung tita namin sa Ate Jinky, kahapon pa. Sobrang init daw dito ngayon. So may ticket dito. 2 lang daw per tricycle. So guys, so nasa tricycle na tayo. Sarap, no? After mo magtrabaho ng ilang buwan sa barko, pagbakasyon tayo. Deserve natin to. Work-life balance lang. After dun sa tricycle, dito kayo ibababa. So ibababa kayo sa port kasi sasakay tayo ng bangka. Or, tama, bangka. Actually guys, meron dito yung yung tulay na ginagawa na maraming nagagalit na lokal. Kasi nga mawalan sila ng hanap buhay. Parang ginagawa ata yung tulay na yun para diretso na sa Boracay talaga. Station 1, Station 2, Station 3. So, maraming mawalan ng hanap buhay. Yung mga tricycle driver, tapos yung mga nagbabangka. Kayo guys, approve ba kayo yun sa decision na yun? Pero imagine nyo kasi pag nagawa rin yung tulay na yun, parang from Rojas, isipin nyo, makakatawid na kayo ng nakamotor lang, parang from Iloilo rin ata kaya kasi from here pwede tayo pumunta ng Iloilo, di ba? So, ang daming possible na pwedeng gawin din. So, pero mix yung feelings about doon. Yung iba ayaw, yung iba gusto. So, ayun, share ko lang. So, pag may QR code na kayo, dire-diretso na lang tayo. Hindi na kayo pipila dyan, hindi na kayo bibili. Wala na kayo sukasuin, sobrang convenient. Kaya gawin nyo na lahat sa bahay pa lang.
Amoy dagat na. Ngayon na lang ulit ako sasakay ng bangka. Naalala ko guys, dati, pumunta ako ng Jomalig Island. Bangka, kasalaki namin nun, 4 na oras. Grabe, masuka-suka ako nun. 4 na oras kami sa van, papuntang Real Quezon. Tapos, bangka kami papuntang Jomalig. Grabe, pero napakaganda na lugar na, napakaganda ng buhangin, golden sun, linaw ng dagat. Pero ito, Boracay talaga. Sa lahat ng mga isla ng Pilipinas, ito ata pinaka-paborito ko, Boracay. At siguro, 3 times or ito na yung pang 4 times ko na nakapunta dito sa Boracay. So, ito talaga pinaka-favorite ko. Pero ngayon na lang ulit ako, last punta ko rito 2021 nung dumaan yung barko namin. Wala, dami rin magandang isip. Dami kasing pwedeng puntahan din sa Luzon, di ba? Pag nag-ride ka kasi ng motorsiklo, dami rin dagat na pwede puntahan eh. Ito yung sasakyan natin. #24. So guys, isang sakay na lang tayo. Andun na tayo. Mag-jeep ata tayo. Mag-van ata or magta-tricycle. Di ko alam. Or shuttle. Haha! Katapaka tayo! So yan guys, so may mga shuttle na green. Ayan yung magta-transfer sa'yo from station to station na 25 pesos lang at ewan ko lang kung magkano na ngayon. So nasa shuttle na kami. Ito na yung huling sasakyan nyo bago kayo makapunta rin sa pag-i-stayan ninyo. Sa Mandarin Bay Resort kami. So nandito na kami. Chine-check lang yung mga ID namin. So, may free towels na malamig na towel. Tapos may free drinks. Ay, pamangking ko. Hi ka. Inom mo yung juice mo. Cheers. So guys, kakain muna tayo sa labas kasi nililinis pa yung kwarto. Actually, isang kwarto okay na. Isa nililinis pa. So let's eat. Wow, grabe. White sand pa rin talaga Boracay. Ganda ng Boracay ngayon. Nakakamiss. So guys, dito na lang kami sa may mesa kakain. Malapit-lapit lang din to. May isa siyang bato natin dito. May ano yan, try mo yung ano niya, yung face activation, yung sinusundan ka. So guys, introduce ko lang yung family ko. Ayan. So ito guys, ang dami rin kainan dito. So guys, ito na yung sikat. Ito na yung sikat na ube mama. Yan, so 320 pesos yung double ube. Actually, lahat naman 320. Mamimili kayo ng 2 flavors. Kung gusto niyo ng corn maha blanca, ito. Ayan. Either corn maha blanca or double ube. Ayan na siya. Parang gata, no? Thank you po. Guys, try natin yung ube coco. Ube mama pala, ube coco kasi kakain ko lang ng coco kanina. Sarap siya. Yung parang lumalabas kanina na drizzle, ano yan, ube jam or purong ube. Tapos may parang bilo-bilo na, ito pakita ko. Sticky balls. So guys, ito yung labas ng Mandarin Resort na pag-i-stayan natin. Ito yung cute to. Tapos restaurant yung gilid niya. Malaking restaurant din na parang buffet. Actually, itong Mandarin daw, ito raw yung biggest, actually not biggest, longest pool dito sa Boracay. Sila yung may longest pool. Based sa nakikita natin so far, parang ganun nga. Tignan nyo, gaganda ng mga kwarto. Actually, 5-star kasi to. Ay, isang habang pool, oh. Ay, sobrang relaxing dito. Ganda ng musika, ng ambience, tahimik. And pakita ko sa inyo yung pool. Tarant! Mahaba pa to. Ikutin nga natin. So actually, sobrang bihira lang din kami magstay sa mga ganitong 5-star hotel. Kasi normally, pag ako as personally, gusto ko magstay sa mga mumurahin lang talaga. And then kasi most of the time nasa labas. Pero pag ganito kaganda yung lugar mo, parang ayaw mo na lumabas. Yun yung ayoko.
Ang haba nga ng pool, pakita ko lang sa inyo. Grabe ang haba nga. Grabe ang haba. Ang haba. Kaya pala ito yung tinawag na yung may pinaka-longest swimming pool na resort dito. Ang haba nito guys, hanggang doon to. Grabe, sarap. Tapos ito yung mga kwarto. Mamaya papasilip ko sa inyo yung kwarto namin. Naantay pa, bawal pa kasi kami pumasok. Pag early check-in kasi may additional siya. So guys, share ko lang pala. Kanina nasa airport kami, naharang yung bag ko kasi may laman may dala akong creatine. Alam niyo yung creatine powder na iniinom ko palagi. So dinala ko yun kasi may libreng gym dito so sayang. Kaya ayun. Pero sinabi ko naman supplement yun. So pwede naman kayo magdala nun. Akala lang nila siguro kung ano kasi powder. Ayun, so mamaya, and for this 5 days na mag-stay kami dito sa Mandarin, sulitin natin yung gym nila. Libre din yung gym dito. So, yun, pag-workout tayo kahit paano. So, guys, papunta na tayo sa room. I-check in na tayo. Klaseng lang. Wait lang sir, tumahimik po yung brand out. Nag-brown out. Taran. So, ito yung isang room namin. Ayan. Taran. Nice. So, 2 tao mag-stay dito. And then, tingnan natin. Ito gusto ko yung may mga ganito eh. May mga ganitong upuan. Ito yung terrace niya. Ayan. May upuan. Pa ba? Ayan, may TV. Ipe-play ko na dyan. Ipe-play ko magdamag dyan yung YouTube ko. Para dumagdag yung video natin. Yung views natin. And then, ito yung CR. Uy, may bathtub. So, sobrang sarap din ng ganito. So guys, share ko lang pala isa sa nagustuhan ko rito. Ang cute ng drawer box nila. Tapos kita nyo, makikita kayo ritong dental kit. Dental kit 2. Meron din silang shaving kit. Tapos shower cup. Ang cute lang kasi para sa akin yung mga ganito. Na-appreciate ko na to eh. Vanity kit. Ako kung ano yung vanity kit. Tapos may suklay. Ano, comb. Ito, comb. Suklay. Ito, combolet. So, share ko lang. Pag tinentahin ka na, na-appreciate mo na yung mga ganito eh. So yun, may sabon and shampoo naman. Tapos, syempre, ayan, may heater naman yung shower natin. And, ayan, pwede naman yung magbabad dito sa bathtub. So, guys, we're here at room 410. So, it's time to check this room. Tanan! So, unang i-check natin tong aparador. Ayan, safe box. Tapos yung kabila, ayan, may bathrobe. Tapos, wow! Birthday kasi ng pamangking ko. Tignan nyo na ginawa nila. Ang sweet. Happy birthday, Mr. Adrian. Tapos may kape. And then may ref sila dito sa baba. Tapos ito yung kama. Halos parang sila yung kama sa amin. Pero dito, wow, ang cute. Tignan nyo guys. May happy birthday sila na towel dito. Yan, may balloons pa. Yan, thank you sa effort, Mandarin Bay. And then, ito. Same. Halos same lang dito sa kwarto namin. Tapos dito ata, ayun, same din. May terrace din. Tinitignan ko kasi kung kita yung pool eh, pero hindi gano. Tapos, CR. Tapos sa CR, parehas lang din. Guys, papakita ko sa inyo pinakamagandang bagay na nakita ko dito sa Boracay. Ito. Grabe, napakaganda. Tignan nyo naman yan. Sobrang worth it yung trip. Receiving energy from the cosmos. Renew to receive.
So guys, sobrang late lang yung gym kasi nire-renovate daw yung isang gym, yung main gym nila. So parang may ginamit lang sila isang kwarto rito para gamitin pang gym. So, unfortunately, malas natin. Kasi I've been looking forward sa gym nila. Malaki kasi yung gym nila. Kaso ito lang yung available. So guys, so we're done with the gym and ito, lalabas tayo. Time check, it's 1 o'clock in the afternoon. Mamaya pa ako maliligo sa dagat dahil sobrang init. And ito, lalabas tayo. Maglakad-lakad lang tayo. So guys, so after mag-gym, maliligo na rin tayo sa pool. So nangingilaw ng towel. Then tayo sa walang tao. So guys, so let's take a swim. So guys, so meron dito Lime Hotel, ayan. And katabi ng Lime Hotel is may laundry. Ayan, so pwede kayo magpalaba. Malapit lang to sa pinag-i-stayan natin. Parang 30 seconds walk or 1 minute walk lang. So para hindi na kayo magdala ng maraming damit, palaban na lang ulit kayo. Wow, kinilaw. So guys, so we're on our day 3 at kumakain tayo rito sa may Mandarin Bay ng lunch. Ito yung may seafood sila. Yung seafood nila, pwede kayo magpaluto. Ayun nga yung mga flavor na pinakita ko. Tapos ito yung pagkain natin. And mamayang dinner, steak naman babanata natin. So sobrang daming kakainin. Kaya mamaya mag-gym ulit tayo. And ayun, enjoy lang natin yung bakasyon. So guys, so we're here at the grotto and 20 minutes away. Yeah. So low tide kasi hapon. Yun rin, no? Parang ilang libo yung napunta rito araw-araw. Pero ang puti at ang linis pa rin ng dagat. So mini-maintain nila yung karagatan dito. Hindi lang white sand eh. Pati yung dagat sobrang linaw. Kung paano, siguro last time na pumunta ako rito was 2008, 2010, nung mga bata pa ako. Yung pinaka-kauna-unahan nata. Mga ganoong taon. And ganoon pa rin siya hanggang ngayon. So nakakamiss lang din yung Boracay. Parang may ano siya. Parang may hidden gift na pagiging maganda. So hi guys, so andito tayo sa room and this is our day 4 na. So bukas, aalis na tayo. Actually, check out namin dito mga 9 o'clock kasi kailangan maaga rin kami makapunta ron sa airport. Kasi 1 o'clock ata yung flight namin eh. So malapit na naman yung airport dito. Katulad na nung ginawa natin papunta rito. So overall guys, napakaganda po ng pinagstayan natin dito sa Mandarin Resort, Mandarin Bay Resort ba? And until now, di ko pa naman basta yung Mandarin something. Ayun, basta Mandarin Resort. Dito lang siya katabi ng Jerry's Grill and ayun, sobrang convenient kasi yung mga masasarap kainan, medyo malapit lang. Tapos yung kwarto sobrang na-enjoy ko, every umaga, ayun, nagpapa-room service lang kami, lilinisin yung kwarto, tapon yung basura, bigyan kayo ng bagong coffee, bagong set ng toothbrush, and lilinisin yung, ayun, yung kama, sarap sa feeling kasi normally, ako hotelier ako, alam niyo magtatrabaho ako sa hotel, and ako gumagawa ng mga, nagsiservice sa mga guests. So, sa pagkain ako, hindi ako housekeeping. So, pero yung ma-appreciate mo rin yung, kumbaga, ikaw naman, it's your turn naman magbakasyon, di ba? Hindi naman ikaw yung puro lagi lang nagsiservisyo. So, parang, sarap lang din. So, parang, ikaw naman yung napagsisilbihan, di ba? Ganito pala yung feeling. Kaya, parang ako, syempre, as a hotelier, kaya pag gusto ko rin, ako rin actually, pag may mga guests ako, gusto ko rin talaga mabigay 100%, mapasaya yung mga guests natin. And, mas naiintindihan ko sila. And naiintindihan ko rin. Ang ganda, naiintindihan mo both sides. Naiintindihan mo maging
service employee here. And naintindihan mo rin maging guest. So, it's nice, di ba? Ayan, so sa room natin na yan, makikita nyo sa labas, may terrace, may tambayan. Kung mag-request ako personally, if pwede mag-request, i-request ko rin sa may tapat ng pool para nakikita nyo kung maaraw ba sa pool, maraming naliligo. Kasi dito wala ganong view eh. Ang makikita mo pa rin yung pool sa baba, pero sobrang onting side lang ng pool. Hindi siya yung pinaka main pool na kita mo lahat. And ayun, sobrang ganda rin sa labas. Sa tapat ng natin, may bench doon na pwede kayong umupo. Tapos sa pinag-i-stayan nyo rito yun, wala kayong babayarang extra. So pag nag-i-stay kayo rito, pulang kayo directly, sabihin nyo may kwarto kayo rito. So doon kami tumatambay. Tapos pag umaga, high tide siya. Tapos may puno naman, so may lilim yung harapan. Kahit maligo kayo sa umaga, siguro hanggang 10 o'clock, walang araw. So may lilim pa rin doon kahit maligo kayo sa dagat hanggang 10 o'clock. Then sa buffet, kumakain kami sa buffet around 7 o'clock, 7:30, 6 o'clock kasi hanggang 10 o'clock yung buffet. So yun, okay naman, masarap ang mga pagkain nila rito. Grabe sarap ng pagkain nila rito. Actually ginagawa ako pag kumain ako ng buffet na breakfast, kahit lunch wala na ako, then dinner na lang para mas makatipid din kayo. Kasi kahapon, grabe yung busog. Breakfast kumain kami. Tapos lunch ulit. Parang alam mo, hindi pa tapos yung kinain ko ng breakfast. Then, lunch na naman. And ayun lang. So, enjoy ko yung gym. Sayang, nalungkot ako rito. Na-disappoint ako ng onte sa gym nila. Kasi sobrang lit ng gym. Parang 2 tao lang kasha. Actually, pang isa nga lang yun. Kasi treadmill lang yun. Tsaka maliit na square na space. So, ilang kayong nag-i-stay dito. Partida weekdays pa to, pag weekend sobrang daming tao dito. And ayun lang kasi ginagawa ata, nire-renovate yung gym nila. Ayun nga lang, wrong timing yung punta namin. Pero okay lang. And ayun, pag ganito kwarto mo, parang ayaw mo na lang lumabas. Gusto mo na lang humiga, manood ng TV, enjoy. Parang mag-staycation ka na lang. Tapos sa dapat lang na ng beach, ayun, pumunta rin ako kahapon sa may grotto. Tinignan ko lang kasi pumunta ako ron ng hapon, so low tide. So kitang-kita mo yung grotto. Pag umaga, lubog yun. And yun, maraming masarap na kainan dito. Regarding the price guys, hindi naman siya sobrang mahal sa Boracay. Still friendly yung niya. Hindi sa paninira, pero mas namahalan ako sa price sa Puerto Galera compared here sa Boracay. Sa Boracay medyo average din yung price niya eh. So yun, maraming makakainan dito, maraming pupuntahan. So recommended ko pumunta rin kayo rito para makapagbakasyon, lalo na kasama yung mga bata. Hindi ganun kalakas yung alon. Malinis yung dagat. Praise ko lang yung mga naglilinis ng environmental fee rito. Yung binayaran yung environmental fee, talagang makukuha nyo yung binayad nyo. So, sobrang linis ng dagat. Normally, pag makikita kayo minsan, may mga, sa mga kumakain, may mga tayo ng aso, soft drinks, ganyan, balat ng candy dito. Ang linis. Wala akong nakita. Siguro isang beses lang. Pero, syempre, di mo naman masisisi yung mga naglilinis. Pero, grabe linis. Walang asong pakalat-kalat dito. Dog lover ako, pet lover ako, pero hindi sa mga pero syempre sa mga ganitong lugar sana walang pakalat-kalat na aso kasi mamaya may makagat na tao, may taong takot sa aso, 'di ba? Tapos tagpupupips, tapos umiihi ko saan-saan, 'di ba? Syempre nadudumihan yung dagat. This is not the place for that. And ayun lang. Kasi baka may magalit sa akin, baka problema mo sa aso. Yun na-share ko lang naman. And sa mga nagtatanong, Sir Jemjel, 5 days kayo dyan, at di man lang kayo nag-activity. Kasi sa activity, pagod na yung mga kasama ko. So, mas gusto nila magpamassage. And ako naman, before nakapag-jet ski naman ako, nakapag-banana boat. So, na-experience ko naman yung mga ganung bagay. Pero, dapat nyo ma-experience yung pagpupunta kayo rito. Dahil napakaganda ng dagat dito. Ang problema ko lang din, kasi unlike before, ngayon, parang sobrang hapdi sa balat ng araw. Ewan ko, para sa akin sobrang sakit na. Kahit nga 5 o'clock, ang hapdi sa balat ng araw. Hindi ako takot mangitim. Pero ang hapdi kasi talaga ng balat ng araw. Parang alam yun, parang matutuklap yung balat mo pag after mo maligo, parang may sunburn ka na kahit. Pero yun nga, recommended, magdala kayo ng lotion dito, SPF Black, something like that. So yun. So mukhang dito ko na rin tatapusin yung ating video kasi bukas, mag-impake lang naman kami tapos uwi na kami. So again guys, plane ko lang, 4,000 yung binayad namin for the round trip ticket. Maghanap kayo ng murang promo. Mura pa rin yan hanggang ngayon. Magmamahal yan siguro mga bare months. And now is the time, pumunta rito. Kahit sabihin nyo umuulan, okay lang. Actually, umuulan sa Manila pero dito napaka-araw. Tapos, ano pa ba? Yun nga, sa pagkain. Aminin ko. Ang presyo ng pinagstayan namin, ipapapap ko na lang dyan sa screen. Yung eksaktong presyo ng itong kwarto na to, ipapapap ko lang sa screen. Kasi nanay ko nagbayad yan. Kumbaga, nagbigay na lang ako ng pera. Tapos, magkano lahat ng overall, nung pag-gisay namin per night. And then, sa pagkain kasi guys, hindi ko malagay yung presyo ng mga ginastos namin sa pagkain kasi magkakaiba ang mga presyo natin dito. Pero yung breakfast dito, sobrang kasama na. Kaya, pag kumain ka rito ng breakfast, busugin mo na yung sarili mo. Kahit hanggang 10 o'clock ka siguro doon or kahit sabihin mo 9:45, busugin mo na. Tapos, dinner ka na kumain. Kasi busog ka talaga. Ewan ko lang kung gaano kayo kalakas kumain. Pero, malakas din naman ako kumain. Pero, yun nga. Parang magugutom na ulit ako hapon. Tapos, kumain ka ng hapon. Last meal mo na, diba? Mas makakatipid ka rin. Ang sarap din ng pagkain nila. Everyday naman, nag-change sila ng cycle ng pagkain.
And ano pa ba? Sa term sa pool, maganda. Elevator, okay naman. CR, maganda. Nire-replace din nila yung mga ginagamit nyo ron. May ref sila dito. Yung tubig dito may 2 jar. Lagi naman nila pinapalitan everyday pag naubos na, pag nagpalinis kayo ng kwarto. May mga saksakan naman. Kama, malambot. Sarap humiga. Sarap humiga. And ano pa ba? Ayun lang naman guys. So, ayun nga. Papaalam na ako kasi pag uwi natin, magkakasiguran naman tayong Maria Aurora. Kasama ko yung mga subscribers natin para sa subscribers ride. And excited na ako ron. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa pagsama. Alam ko random yung mga naging video ko. Pero wala lang. Gusto ko talaga mag-vlog lang. And this is about myself. And thank you kasi sinasamahan nyo ako sa mga story ko. Nakikinig kayo, nanonood kayo. And sobrang na-appreciate yun. So, see you guys on the next content. So, mag-itimpla muna ako ng kape, mag-ensaymada ako at mag-gym tayo in a bit. Bye-bye guys!